Logan's POV. After naming magkahiwalay ni Kira sa mall at sa mga sinabi niya, mas lumakas ang kutob ko na siya at ang babaeng naka-one night stand ko ay isa. Buong magdamag akong hindi nakatulog sa kakaisip kung paano ko ba malalaman ang totoo hanggang sa pumasok sa isipan kong private investigator na nasabi sa akin ni Rickson. If you want to find her, just hire an investigator. Siya lang ang tanging makakatulong sa'yo. Malay mo, tama ang hinala mong nagkaanak kayo. Sorry bro, sobrang lasing na kasi ako that night, kaya hindi ko ma-remember ang mukha niya. Kaya ang tanging matutulong ko lang sa'yo, just go to Norway Bar. Yan ang alam kong pangalan niya ng dating Angel's Bar, Anya. Yan ang huling usapan namin ni Rickson bago siya lumipad ng Canada. Nalulungkot ako sa kanya kasi kinailangan pa niyang lumayo para makalimot sa pangbabasted ng babaeng nagustuhan niya. Sana lang hindi magsisi yung babae sa pinakawalan niya. Rickson is a good catch. Baka hindi niya alam. Anyway, kung sino man siya, kawalan niya yon, hindi si Rickson. Agad kong tinawagan ng pinahanap kong private investigator at nang magaling ito, nagkausap kami na magkita mamaya para sabihin ko sa kanyang ilang detalye na alam kong baka sakaling makatulong man lang. Pagkatapos ng aming pinag-usapan, pinatay ko na rin ang tawag ko at tinago ko na ang phone ko. Excited akong pumasok sa office sa pag-aakalang pumasok ang sekretary ko. Kira, brew my coffee. Utos ko rito habang nagsisimula na ako mag-review ng mga files. Kira, I call her name again but she doesn't respond. Kaya napatayo ako sa swivel chair ko at naglakad patungo sa desk niya. Kaya pala tawag ako ng tawag walang nasagot kasi wala talaga siya. Hindi si Kira pumasok today. Issue pa rin ba sa kanyang nangyari kahapon? Naglakad ako pabalik sa table ko at napailing-iling ang ulo ko. Inaabot ako ng landline na nakapatong sa gilid ng table ko para tumawag sa HR at tanungin. Hindi naman pwedeng ako ang mag-direct sa cellphone nito at baka isipin pa niya na hinahabol-habol ko siya. Bakit, hindi ba? Tanong ng isip ko. Kung minsan nakakabi ko na rin kasi pati isip ko. Ayaw maniwala sa akin. I dialed HR number then mabuti na lang may sumagot ka agad. Hello? Who's this speaking? Bungad na tanong ng HR na sumagot ng tawag ko. This is Mr. Smith. May I know if my secretary came at the office for an hour? Tanong ko para naman hindi halata if ever natawagan nila ito. Sir, Miss Kira filed a leave for 3 consecutive days. Do you need something to ask her? I will call her right away after this call. No thanks, but may I ask if she state the reason for the leave? Tanong ko ulit at baka lang may masagot siya. Wait, I'll check it sir. Okay, thank you. Napatingin ako sa may bintana at nababalutan ng blinds ang liwanag kaya tumayo na muna ako at inangat ito pataas. Sa unang pagkakataon, hindi na madilim sa office ko. Matapos kong maayos ang bintana, binalikan kong kausap ko. Hello sir, yes. Her reason is family problem, sagot nito. Okay, thank you again. I'll end the call and think something. I just wanted to visit her sana, kaso bigla akong nahiya. Lalo na't sinabi niyang pabayaan ko na silang mag-iina at wag na ako makigulo pa. Nang maalala ko yun, hindi ko na binalak pang puntahan si Kira sa bahay nila. Ginugulo ko na lang ang oras ko sa pagre-revise ng mga plans and so on. Habang nagtatrabaho ako, biglang nag-ring ang phone ko. Wala sana akong balak na sagutin sa pag-aakalang random calls lang yon. Ngunit makulit ang natawag kaya binitawan ko na muna ang papel na hawak ko at sinagot ang tawag dito. Hello, bungad ko na pagbati ko at hindi na nag-atubiling tingnan ko sinong natawag. Dad, is that you? It's me, Alden. Mommy mad at me. I don't know why. I hate her, Dad. Wika nito. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa sasabihin sa kanya na para hindi niya maisip na kinakampihan kong mami niya. Alden, listen to your mom. She knows what is best for you. For the meantime, hindi na muna ako magpapakita sa'yo. Pero promise ko sa'yo babalik ako kapag alam ko ng kasagutan sa mga tanong ko. Wika ko. But Dad, you can't listen to me. Gusto ni Mami na lumayo kami. Di kambal sa'yo't hindi na kami babalik dito, Dad. Kaya Dad, please help us. Mary Mommy para hindi na niya kami ilayo sa'yo. Nagulantang ako sa pakiusap ni Alden sa akin. Kaya hindi ko na hinintay ang private investigator ko. Kailangan ko ng kumilos para malaman ko ang totoo. Nang maalalang nariyan pa siya sa linya, muli ako nagsalita kaso lang wala nang nasagot pero rinig na rinig ko ang boses ni Kira over the line. Alden, sino tinatawagan mo? At bakit hawak mo ang phone ko? Tanong nito at base sa tono ng boses niya ay galit siya. Nothing, Mom? Nothing? Patingin?
Give it to me now. I'll end the call button at baka mas lalong mapagalitan si Alden. I was wondering kung walang alam si Kira, bakit niya ilalayo sa akin ng mga bata? Hindi kaya. Natutup ko bigla ang bibig ko at pumasok sa isip ko na baka alam niya na ang totoo. Kaya ilalayo niya sa akin ng mga anak ko. Halo-halong pumasok sa isipan ko ngayon. Kung ganoon, kailangan kong puntahan ng bar na sinasabi ni Rickson. Dahil sila lang ang makakasagot ng tanong ko. Nagmamadali akong lumabas ng office at sumakay ng elevator patungong parking lot. Sumakay ako ng sasakyan at pinaharurot ito ng mabilis. Hinanap kong Narway Bar at gumamit ako ng map para hindi ako maligaw. Ilang minuto lang ang nakalipas nang mahanap ko ito. Panay ang lingakot baka may makasalubong kasi ako na sasakyan. Bago ko pinasok ang sasakyan patungo doon, kaagad akong pumasok sa bar at nagtanong. It was a cozy bar now. Hindi na siya katulad ng dati na nagbebenta ng mga fresh woman para pagkaperahan. This is a typical chill night out with friends. Nakita kong staff dito at nagtanong. Boss, excuse me. Can I ask something? Yes po sir, what is it? I am the owner of this bar. How can I help you? Tanong nito. Well, would you mind? Where is the original owner of this before way back 2009? Nakita kong kumunot ang noo niya, kaya parang napaisip ako ng alanganin. Sir, sorry but I didn't know. Madam Hannah sold it to me year 2019. But I can call her for you. Alok nito. Kaya nabuhayan ako ng pag-asa. Okay, thank you so much. Nakita ko naglakad dito patungong counter at ako naman inaupo habang naghihintay dito. Nilalaro kong tissue paper sa ibabaw ng table para hindi ako mayamot sa kakahintay. Mabuti na lang 10 minuto lang itong nawala at bumalik na rin. Sorry for waiting sir, here's the address and contract number para makita mo siya lang din. Ang alam kong makakatulong sa'yo, Ania. It's okay, hindi naman ako nagmamadali. Salamat para dito. Wika ako sabay tago ng papel na ibinigay niya sa akin at nagpaalam na rin ako. Wala na akong inaksayang oras kung hindi hanapin ang sagot sa mga gumugulo sa isipan ko. Mabilis kong pinasibat ang sasakyan patungo sa sinasabi nitong address. Binasa ko nakasulat. Sampaloc, Manila, medyo malapit lang rin naman sa way ko. Maya-maya lang tumunog ang phone ko at ang private investigator ang tumatawag. Sinabihan ko siya na hindi na muna kami makikita at may mahalaga akong dapat na gawin pero sinabi ko na, alamin mo lahat ng info about Kira Marcos. Anything about her. I need urgent results. Wika ako bago ko putulin ang tawag niya. Panaylinga ako sa bawat street board na makikita ko baka lumampas ako. Binabagtas ko ng kahabaan ng Manila hanggang sa may biglang tumawid kaya naantalang pagliko ko sa Sampaloc, Manila. Para ako hindi mapakali sa inupuan ko habang nagdadrive. Halo-halong excitement ang nararamdaman ko. At sana lang tama lahat ng hinala ko. Hindi naman mahirap mahanap ang address nito sapagkat nasa bungad lang naman ang bahay na kinatitirikan niya. Lumabas ako ng kotse at lumapit sa color gray na gate. Tao po, tao po. Sigaw ko baka sakaling marinig ako ng tao sa loob. 5 minuto lang ang nakakaraan nang biglang may nagbukas ng pintuan at lumabas ang isang dalagita. Sino ho kayo? Anong kailangan nyo? Tanong ng dalagita. Iha, pwede ba magtanong kung dito pa rin nakatira si Madam Hannah? Tanong ko. Oho, apo niya ako. Anong kailangan nyo po sa lola ko? Tanong ulit nito habang sinisipat ako sa labas. Sasagot na sana ako nang biglang may lumabas na matanda. Apo, sinong kausap mo at bakit hindi mo labasin? Wika ng matanda. Hindi ko kilala lola, pero kayo pong hanap niya. Saad ng apo nito. Sige, mauna ka na harapin ko. Ania, lumapit sa akin ang matanda. Iho, anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ng matanda. May tatanong lang po sana ako. Sagot ko. O sige, sandali lang at bubuksan kong gate na makapag-usap tayo. Ania, nang mabuksan ng gate, pumasok ako sa bakuran nila at niyakag ako nito sa may veranda. Upo ka, tanong sadya mo, tanong nito. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. May hinahanap po kasi akong tao at napag-alaman ko na ikaw daw pong nakakilala sa kanya. Sino at anong pangalan ang hinahanap mo? Kira Marcos po, mabilis na sagot ko. Kira? Kira? Wala akong matanda na Kira. San ba daw lugar siya nakatira? Tanong nito. Ang pagkakaalam ko province girl siya at nagtatrabaho si Angel's Bar noon. Angel's Bar? Wika niya. Kumunot ang nonit at pilit na inaalala ng lahat. Hanggang sa sinabi niyang mga katagang nagpaliwanag ng isip ko. Oo, natatandaan ko na siya. Sino baga ang hindi makakatanda sa mabuting dalagitang iyon? Naawa nga ako sa kanya at mukhang walang alam sa ganung trabaho. Pero alam ko nabili siya ng nagngangalang Rickson Mendrano. Tama siya nga nag-take out kay Kira. Paano ko ba makakalimutan yun? 50 million ng bid ng lalaki niyon para lang mailabas si Kira.
At nang gabing yun ang huling kita ko kay Kira. Ang balita pa nga na mayaman kasi ang lalaki at baka inasawa na. Mahabang paliwanag nito at sapat nang nalaman ko para sa mga sagot sa tanong ko. Dumukot ako ng 10,000 at inabot sa matanda. Ano ito? Para saan? Nagtatakang tanong niya. Pasasalamat ko. Maraming salamat po't nasagot ang mga tanong sa isip ko. Gamitin niyo po yung pangbili ng kailangan niyo. Maraming salamat po ulit. Maunat na po ako. Ani ko, sige salamat ihot, mag-iingat ka. Huling wika ng matanda. Lumabas ako ng gate at sumakay ng sasakyan. Kumaway ako sa matanda bago pasibarin ang sasakyan ko palayo doon. Sobrang saya ko sa nalaman ko. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Ako ang daddy ng kambal. Sigurado na ako doon at walang duda. Ako ang daddy nila. Usal ko. At dahil dyan, kailangan kong puntahan si Kira bago pa niya ilayo sa akin ang mga anak ko. Sabi pa naman ni Alden, iuwi na sila sa probinsya ng kanyang mommy. Kaya hindi ako papayag na ilayo ni Kira ang mga anak ko sa akin. Lalo na't alam ko ng totoo sa pagkatao ng kambal. At sa nangyari sa amin sa nakalipas na panahon, halos paliparin ko ng sasakyang minamaneho ko makarating lang ako sa bahay ni Kira. At baka totohanin niyang sinasabi ng anak kong si Alden ilalayo sila. Ngayong alam ko ng anak ko sila, ayaw ko mawalay sa akin ng mga anak ko. Ang tagal kong inasama-sama magkaroon ng anak, hindi ko nahayaang mag-isa na naman ako sa buhay. Isang oras ang tinakbo ko sa pagmamaneho bago ako nakarating ng Anyana subdivision na kung saan kami nakatira parehas. Pinasok kong sasakyan ko sa loob ng subdivision, kumaway lang sa akin ng guard at nagdiretso na ako papasok. Hindi muna ako dadaan sa bahay at baka hindi ko sila maabutan pa. Nang matanaw kong gate nila at makita kong palabas na si Nay Mildred, nagmamadali akong tumigil sa harap nito at bumaba. Sir Logan, anong ginagawa niyo po dito? Tanong niya nakatingin sa akin. Saka na po ako magkakwento, Nay. May mahalaga akong dapat sabihin kay Kira. Nandyan po ba siya? Tanong at naghihintay ng sagot niya. Naku, nahuli ka na sir. Nakaalis na sila ma'am kasamang kambal. Nakakalungkot nga po sir, hindi man lang ako sinama. Aniya. Ganun po ba? Nabanggit po ba niya kung kailan sila babalik? Tanong ko ulit at umaasa ako na magkikita pa kaming muli. Naku, yan ang hindi ko alam. Parang hindi na sir. Kasi doon na raw mag-aaral ang kambal. Aniya. Ho, gulat na wika ko. At hindi ako makapaniwala na hindi na sila babalik dito sa Manila. Last na lang po, Nay. Alam niyo po ba kung saan siya dinalang kambal? Tanong ko tumaasa ako na may alam siya. Hindi ko po alam iho, pero si Alden, tawagan mo. Heto ang number niya. Tiyempohan niyo na lang na hindi si mama makasagot. Ani nito. Kinuha kong papel na inabot niya. Salamat, Nay. Umalis akong lulugulugot hindi malaman kung saan ko ba magsisimulang maghanap. Bakit kung kaya lang alam ko ng lahat, saka pa ni Kira nila yung anak ko. Ngunit hindi ako susuko kaya naisipan ko makipagkita sa private investigator ko. Siya na lang alam kong makakatulong sa akin sa ngayon. Nang makarating ako sa location kung saan kami magkikita, agad ako nag-text dito kung nasaan ako. Pumasok na ako sa loob ng restaurant at doon ko na lamang siya hintayin. Nakaupo na ako sa loob ng may lumapit sa akin, na lalaki nakasuot ng color brown jacket. Sir Smith? Tanong nito. Yes, Wilfred. Tumango lang ito at pinaupo ko na siya para makapag-start na kami ng pag-uusapan namin. I need you to find her and please tell me once you found her. Kailangan ko siyang makausap ng masinsinan. Wika ko, nakita ko namang nakangiti siya. Hindi ko alam kung mainis ako or what. Okay, noted sir. By the way po, may mga nakalap na ako ibang information sa kanya. Tubong Nueva Ecija ang babae at doon na siya lumaki sa pangangalaga ng nanay niyang si Teresita. Kaso sa kasamang palad, maagang binawian to ng buhay at naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang ama-amahan hanggang sa nabaon sa utang ang ama-amahan nito sa sugal at siya ang pinangbayad. Ayon pa sa nalaman ko, dinala siya sa Manila para magtrabaho bilang entertainer ng mga bilyonaryong tao sa mundo. Kaso nang pumunta ako sa bar na yon, iba na palang may-ari at nabenta na ito ng dating may-ari na nagkasakit ito ng colon cancer. At di rin nagtagal binawian to ng buhay. At nalaman ko rin ng gabing iyon, isang nagngangalang Rickson Mendrano ang kumuha sa kanya. Mahabang paliwanag nito at sapat na sa akin na malaman na totoo ang sambattaha ko noon. Okay, thank you. Just send me your bank account number and I will deposit full payment. Wika ko, nakita ko sumilay ngiti sa mga labi nito. Thank you too, sir. Aniya. Nauna na itong naglakad palabas ng restaurant at naiwan naman ako napapangiting mag-isa. Hanggang sa niisipan kong tawagan si Rickson para magtanong kung alam niyang lugar ni Kira. Kaso kanina pa ako nagdadial at ring lang ng ring ang cellphone nito kaya naman pinatay ko na. At ang tawag sabay suksok sa bulsa ng pants ko ng cellphone. Nag-iwan lang ako ng 1,000 sa billing out para hindi naman nakakaya na parang tumambay ang kami dito. Lumabas na rin ako ng restaurant at bumalik sa sasakyan ko. I need to find her resume files. Siguro naman nandun ang information na niya mag-apply siya.
nang mabilis kong pinaharurot ang sasakyan patungong LSGC. Pagdating ko sa loob, kaliwat kanan ng pagbati na sumalubong sa akin. Kilala na nila ako ngayon dahil nagpakat na ako ng hair para magmukha na akong tao sa paningin nila. Maging ang balbas at bigote ko, inalis ko na. Kanina dumaan ako ng DV salon para magpag-grooming. Wala nang dahilan pa para magpakalugmok ako. Ngayong alam ko na si Kira, ang naka one night stand ko at may anak kami at kambal pa. Sobrang saya ko talaga ngayon. Hindi ko mapigilang mapangiti habang naglalakad ako hanggang sa makarating ng HR. Kumatok ako sa pintuan at pinagbuksan kaagad ako ng HR na si Hershey. Good afternoon, sir. Here's the document files of Miss Kira Marcos. Nakangiting wika nito kasabay ng pag-abot niya sa akin ng brown folder. Thank you. I'll review these files. I will return it after. Saad ko. No worries, sir. Huling wika nito bago ko lumabas ng HR department. Habang nasa hallway ako, isa-isa kong binasa mga information na nakasulat sa resume nito. Gotcha. Usal ko ng mabasang lugar kung saan siya nanirahan, kaya sure ako na dito niya dadalhin ng mga anak namin. Matapos ko makuha ang information about her, nagmamadali na ako umalis ng kumpanya para makapag-book na rin ako ng ticket. Ayaw ko sayangin ang oras ko sa walang kabuluhang bagay. Past 12 noon nang makarating ako ng airport, lakad at takbong ginawa ko, mapabilis lang ang alis ko. Lulan na ako ng private plane na sinasakyan ko at panay sulyap ko sa mga ulap sa labas. Hindi naman tatagal ang biyahe kaya ilang oras lang din magkikita na kaming mag-aama. At hindi na ako papayag na ilayo niya na naman sa akin ang anak namin. Nang makarating ako, naghanap ako ng masasakyan. Hanggang sa nakita kong tricycle na nakapara sa gilid. Boss, magkano sakay dito? Tanong ko. 100 lang sir kapag sa bayan ng pupuntahan. Nakasakay na ako ng tinatawag nilang sikat-sikat patungo sa bayan na ngayon. Para doon magtanong-tanong at baka sakaling mahanap namin si Kira. Boss, malayo pa bang bayan? Tanong ko. Mga 30 minutes pa sir, aniya. Ganun ba? Habang umaandar ito, nagpalingalinga ako sa paligid hanggang sa mahagip ng mga mata ko si Kira. Manong, wait, stop the... What do you call this? Sikat-sikat, sir? Yeah, stop the sikat-sikat. I'm going somewhere. Wika ko, mabilis akong lumabas ng sikat-sikat at hinanap si Kira. Palingalinga ako kung saan ba siya nagpunta hanggang sa makita ko siya sa may isdaan at namimili. Nagmamadali akong pumunta doon. Narinig ko pang usapan nila ng tendera. Ate, sige na, tawad naman. Wika nito't parang nahingi pa ng discount. Naku, Kira, wala pa sa puhunan at lugi na ako. Kung hindi ka bibi, parang ni-statwan tendera nang makita ako. Ate, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Kira. Shemay, Kira, ang gwapo na sa likod mo. Aniya, saan? Halos malaki ang mga mata nito nang makitang dating boss. Sir Logan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Kira na hindi makapaniwalang nasa harapan niya na ako. Yes, ako nga. Shemay ka, Kira. Kunwari ka pa, kilala mo naman pala. Kaano-ano mo ba siya? Kamag-anak? Pakilala mo naman ako. Libre ko na yung isda na binibili mo. Aniya, asawa niya ako. Magkano ba yung binibili mo, wifey? Lalo na laki ang mga mata ni Kira sa narinig. Wifey? Asawa mo to, Kira? Bakit mukhang mas mahirap ka pa sa daga? Gayong mukhang mayaman naman si Pogi. Usisa nito kay Kira. Naku, Ale, huwag ka maniwala dyan. Ang totoo niyan, boss ko siya at hindi ko na siya pinatapos na magsalita at sa harapan nilang lahat. Hinalikan ko si Kira sa labi. At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.